Okay, so magandang umaga. Ngayon ay March 30. So bukas or mamayang gabi kukunin ko na yung for harvest ko para bukas, tas lilinisan. At papalitan ulit natin ng panibagong seedlings. So ito naman, ito nakikita nyo ay yung cucumber natin. So na-prepare ko na yung pagtataniman nila dyan. So tingnan muna natin iba. Pero ito yung pinaka-activity ko today. Mamaya ko na explain kung ano to. Ayan. So, nandito ulit tayo sa unang hilera ng mga lettuce natin. So, meron tayo dito nung February 20. Yan yung second batch. Ito yung first batch natin. So, ito yung for harvest natin bukas. So, mamayang gabi, pag-uwi ko, kasi aalis kami ngayon. So, pag-uwi ko, kunin ko na yan. Para dun muna sila sa baba, hindi muna sila ma-expose sa direct sunlight. Artificial light lang, pero mahina lang. Then hopefully, okay pa rin naman ang lasa nila. Yung sa size nila, medyo, I would say, pwede na. Hindi ko sure kasi this is my first time na maka-harvest within 45 days na namomonitor ko sila. Pero yun nga, yung batch na yan, wala yung foliar. So, yung second batch, may foliar yon, tas yung mga sumusunod pang batch. Ang foliar natin is organic seaweed extract na foliar. So, ito naman, yung tinanim natin nung March 1. So, 30 days. Yan, ito yung 30 days nila. Okay naman, I would say good yung size nila. At lalo na to, at saka to. Siguro itong location na to medyo okay in terms of light exposure or kung ano man ang nangyayari sa kanila. So ito naman nung March 6. So yung pagitan nila ay 5 days. So after ko mag-harvest nun, yung 5 peraso nun, after 5 days, yung second batch i-harvest ko na. Then, so on and so forth. So doon na tayo sa point na tuloy-tuloy na yung magiging rotation ng ating lettuce. Maliban na lang dito, kasi ang nangyari naman dito sa ating red crystal, yung scamander natin, medyo mabagal yung growth niya. So, iniisip ko from 45 days, i-increase ko siya ng 55 days. So, ito yung medyo may stock up dito. Pero bala ko lang naman mag-alaga siguro 5 hanggang 10 batch niyan. So, every 3 batches ng Olmete natin, magkakaroon tayo ng isang batch ng scamander. So, yun lang. So, ito yung February 25 ko yan tinanim. Tapos ito naman ay March 6 yung kasama nung nandun. March 6. So, kung mapansin nyo, halos magkasing laki na sila. Pero, sobrang late na to. Hindi naman sobrang late. Talagang mabagal lang siyang lumaki. So, dito naman tayo. Itong ating little experiment. Hindi naman. Nire-utilize lang natin kung anong mga butong meron tayo dito. So, ito yung Black Simpson. Napalagay ko kailangan talaga ng maganda or mas intense na light exposure. Okay, so ito naman. So, Nutri-Hydro yung una nating ginamit. Ngayon ay sumubok tayo nitong Kiss Nutrient Solution ni Katanim, si Marvin Baisa. So, check nyo na lang yan. Nasa ano naman yan? Nasa Shopee. Yan. Kay Katanim din ako bumibili ng pelleted seeds, Olmete. And itong batch na to, nabigyan tayo nung red, yung red crystal scamander. Free yan, galing dito. Magkasama kasi binili ko tong Kiss, tapos meron din akong pH down. Ito Nutri-Hydro pa to kasi syempre inuubos ko pa yung meron. Pero bumili rin tayong pH down ni Katanim. Tapos meron din tayong iron chelated iron, something ganon. Pero hindi ko pa yung nagagamit. Magkakaroon tayo ng experiment regarding doon. Base kasi doon, every liter ng nutrient solution, merong 1 ml ng chelated iron. Para naman yun sa roots, pampatibay ng roots, ang alam ko. Tapos, syempre, mas matibay yung roots, mas maganda yung absorption ng nutrients, at mas bibilis yung paglaki ng halaman. So, magkakaroon tayo ng ganong experiment side by side. Kasi ngayon, ang recent experiment natin is, may nutrient solution. Yung yung first batch natin, walang foliar. So, okay. So, ito, yung red crystal natin. So, dyan, meron pang bakante dyan na 6 na pwede nating tataniman. Tapos, pinapakiramdam ko rin yung tubig nito. Malamig naman. Tapos, kung mapansin nyo ito, medyo mainit.
Pero yung tubig malamig guys, malamig. So ito yung ginawa ko recently. Hindi ko sure kung napakita ko na yung loob nito. Pero natimplahan ko na to. Ang timpla natin dito ay 2.0 easy. So mga nasa 1000 ppm yon. Ay 900 plus ppm. Mga ganun. Yan. So timplahan ko na yan kasi ang ilalagay natin dito is yung pipino, yung ano ba yung English ng pipino? Basta yung pipino. Kalimutan ko tuloy. Pero yan, ito yung talong natin. So yan, transfer na natin. Bakit tanggalin natin tong dahon na to? Kasi medyo nakaka-istorbo din siya. Although nakaka-istorbo din naman tong basil natin. So hindi ko alam, unti-unti natin, tingnan natin kung ano yung best solution natin dito. So ito naman, so ayan, medyo natuyo na, so kailangan ko na dilig dyan. Ano naman natin, lalagyan lang naman natin tubig, hayaan natin sila mag-absorb ng tubig. So napansin ko, nakakapasok pa rin naman yung ibon dito, so yun talaga yung gagawin ko sooner, na medyo ayusin na natin yung pagkaka-enclose nito. Temporary lang kasi yung nagawa ko dati, so baka ayus-ayusin na natin. Kasi ito, yung lemon basil natin, nakita ko na ano, yan o. Yan o, kawawa naman siya. Ano, hindi ko lang ako makaka-recover pa, pero hopefully maka-recover. Kung hindi naman, marami pa tayong tanim dun sa baba. So yan, tuloy-tuloy lang naman to. Ayan o, mukhang may mga natuyo na o, may mga natuyo na. So, excited na ba kayo? Ayan o. Hindi lang kita sa video kasi nagbe-blur, pero yan yung mga part na dyan na may mga itim na buto. So antayin lang natin, konti na lang. Tapos makakapag-harvest na tayo ng buto. Kasi update ko rin kayo regarding dun sa mga butong nabili ko na sweet basil and Thai basil. Walang tumubo sa kanila, so i-dispose ko na yung mga nakaimbak kong buto nun. Pero yung yung lemon basil natin, after 1 day nakapag-transfer kaagad ako. Hindi ko lang napansin, pero dapat 2 days siguro bago ako mag-transfer sa foam. Pero dahil maganda yung germination niya, sa susunod natin gagawin is yung pagtatanim natin is direct to foam na. Direct to foam. Usually kasi nag-tissue method ako para lang makita ko yung germination rate. Pero kung maganda naman yung germination rate niya, dediretso na lang din natin sa foam. Yan. So, ililipat ko na lang yung mga... Yun. Wait lang. Ayan. Ililipat ko na lang tong cucumber natin dito. Tinanim ko pala to nung March 19. So, ngayon is March 30. So, wala pa siyang 2 weeks. Hindi ko sure kung okay na siyang i-transfer, pero ita-transfer ko na siya. Gusto ko pa sanang paabutin ng 3rd week pero bahala na. And usually talaga nag-transfer ako ng hapon para medyo hindi intense yung araw kasi mamaya sigurado sobrang init. Possible ma-stress tong tanim ko. Pero tingnan natin, tiwala naman tayo dyan sa mga tanim natin na malakas sila. Yan. Ito nga pala, may ginawa rin akong experiment. Ito kasi, itong mga pang-germinate ko nito, sa tissue lang din. So after 2-3 days, saka ko siya transfer dito sa foam. May naging experiment din ako doon sa indoor nursery natin. Diretso na siya sa foam. Tapos nakababad na agad siya sa nutrient solution. Yung nutrient solution na yon ay pang lettuce. So nasa 1.4 easy lang yon. Tapos ito 2.0, 2.1 easy na yata to. Yun. Tapos yung pH nasa 6.0. Ganun. Estimate lang. So yan, ilalagay ko muna sila doon. Wait lang. Okay, so kung mapansin nyo, kung ganyan lang, medyo parang mahirap naman siya umayos ng tanim. Kaya meron tayo dito tinatawag na Hydroton. Matagal ko na itong nabili, pero ngayon ko lang magagamit. So gagawin ko lang siyang yan. Parang perlite siguro to. Pero nag-absorb din siya ng tubig, ng moisture . So siya yung magsisilbing lupa ko. Pero hindi talaga siya lupa. And reusable din to. Tapusin ko lang. Okay. So ayan.
Kinulang kong hydroton, kukuha lang ako sa baba, pero parang ganito magiging itsura niya. Yan. Yan. Ganun lang din gagawin ko dito. Pupunuin ko lang ng hydroton. So, hopefully makatulong din siya dyan. Tapos ito pala, itong pinagginawa kong takip nito, plastic to. Kaya, aayusin ko pa to. Lalagyan ko pa ng insulation. Pero sa ngayon, ganyan muna. Tiis-tiis muna sila. Hopefully, check ko rin naman to, yung tubig dito sa gilid. Malamig pa naman. Hopefully yan, mag-survive sila. At ito nasa baba, sana hindi masyadong matuyo. Yan. So maraming, medyo bago to sa akin, kasi ngayon ko lang to nagamit. So kuha lang ako noon, gagawin ko lang ganyan. Tapos, yung susunod natin, yung mga bell pepper, tsaka cherry tomato. Ganun din yung setup. Baka dito ilagay ko cherry tomato. So naghahanap ako ng lalagyan ko ng bell pepper. Pero ganito yung setup din. Meron pa tayo nun. Yun pala yung aso ko. Pero hindi siya yung kumakain ng halaman. Okay, so yun lang. Kita-kits na lang next update. At sana mag-success to. So lalagyan ko pa yung trellis pala dito. So ang problema, medyo mababa lang to. So baka i-bend natin siya papunta doon. Bahala na. Kasi gumagapang to eh. Okay? Yun lang. Bye-bye.